Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, mahigit kalahati ng lahat ng Bitcoin ay mas mababa na ang halaga kaysa sa binayad dito. Ayon sa on-chain data, mahigit 50% ng umikot na supply, mga 8 milyong coin, ay lugi matapos bumagsak ang presyo sa ilalim ng $61,000. Bumagsak ang Bitcoin ng halos 9% sa isang linggo at mas malala ang Ethereum, halos 14%. Ang Fear and Greed Index, sukatan ng damdamin ng crypto market, ay bumagsak sa siyam mula sa 100, sugdulang takot na bihirang makita. Sabi ng Keteretiri, ang sakit na ito ang klasikong tanda ng ilalim, ang capitulation na nagtapos sa mga nakaraang pagbagsak, pero may catch, kadalasang dumarating lang ang ilalim matapos ang huling matinding pagbagsak. Sa ngayon, walang makakasiguro kung ito na ang ilalim o katahimikan bago ang huling bagsak. Kakakuha lang ng Europa ng kapangyarihang isara ang crypto platforms na hindi nito nire-regulate. Nagmungkahi ang European Commission ng malawak na sanctions na magbabawal sa crypto services sa labas ng European Union kung tumutulong sa Russia na iwasan ang sanctions. Hanggang ngayon, ang Brussels ay nakapagpipilit lang sa MGA exchange sa loob ng Europa. Ang MGA na sa ibang bansa ay hindi naabot. Ayon sa panukala, anumang platform sa labas ng Union na tumutulong sa Russia ay pwedeng putulin mula sa MGA European user at sistemang pinansyal. Matinding pag-igting ito sa pagtrato sa crypto, ginagawang armas ang sanctions na tumatawid sa hangganan hanggang sa on-chain economy. Sabi ng MGA sumusuporta, sa wakas nitong sinasarado ang butas kung saan tumatakas ang sanction funds. Nagbabala ang mga kritiko ng delikadong precedent. Kung kaya ng Europa na putulin ang aya nitong platforms, sino ang susunod? Habang nasa panic ang market, ang tatlong pinakamalaking bangko ng Japan ay nagtutulungan sa unang pagkakataon. Ang Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui at Mizuho, mga higante sa pinansyal na sistemang Japan, ay maglalabas ng isang stablecoin bago magmarso. Sa halip na karibal na coin bawat isa, pinagsamang ng tatlong higante ang lakas sa isang token. Tatagbo ito sa bagong batas ng Japan sa stablecoins na nagbibigay sa MGA lisensyadong bangko ng daan para ilagay ang digital na yen at dolyar sa blockchain. Sama-sama silang humahawak ng daan-daang trilyong yen, abot na hindi matatapatan ng anumang startup. Ipinapakita nitong hindi na tinitingnan ng lumang sektor pinansyal ang stablecoins bilang banta, kundi susunod na tubo ng pera, at nangyayari ito habang bumabagsak ang presyo. Paalala na ang pinakamalalaking ay pinakamatindi kapag takot ang iba. Mag-subscribe na